Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Dinoy at shoutout kay Marvin Caradang. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Para kay Xiao Tao, ayaw niyang iwan ang Aaron, ngunit ngayon ay napakalamig ng relasyon niya kay Aaron. Hindi niya alam kung paano siya susundan. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-isip si Peach at sinundan siya sa malayo. Bagamat hindi niya alam kung paano haharapin ang Aaron, alam niyang hindi niya ito maiiwan simula noong umalis siya noong huling pagkakataon. Tingnan Peach o makipagsabayan sa Aaron, Chu panahon ng isang suntok matapang na hit sa lupa. Tumingin si Fumei kay Chu Tian at nagkunwaring napahiya sabay buntong hininga. She deliberately add fuel to the fire and said, parang natalo ka. Si Chu Tian, na galit na, halatang walang liwanag sa mukha nang marinig ang mga salita ni Fumei. Ang pagpili ni Xiao Tao ay halatang nawalan siya ng mukha sa harap ng iba. Ngayon ang mga salita ni Fumei ay parang pagwiwisik ng asin sa sugat. Tiningnan niya si Fumei nang may galit. Kinagat ni Chu Tian ang kanyang mga ngipin at hindi nagalit. Isang panunuya ang sumilay sa mga mata ni Fumei, ngunit naaawa niyang sinabi, noong una ay gusto kong hikayatin si Han Sunny na maghanap ng kayamanan. Ikaw at ang iyong pinsan ay maaaring samantalahin ang paglalakbay na ito upang mapahusay ang kanilang mga damdamin. Alam mo rin na ang pagbabahagi ay mabuti at woe is the best way to enhance their feelings. Unfortunately, I understand that, Aaron also knows. Chu Tian grit his teeth and said, You mean, ayaw ni Aaron na magsama kami ng pinsan ko, hindi pumunta. Ano sa palagay mo? Bago ka dumating, sila ay napaka-ambiguous. Fumei stimulates up hindi pagkakaunawaan. Galit na galit si Chu Tian. Tumingin siya sa likod ni Aaron at galit na sinabi, Aaron, kasuklam-suklam na asong babae. Sa tingin mo ba mapipigilan mo ito kung gusto mo? Sinasabi ko sa iyo, hindi. Dahil naglakas loob kang maging isang freshman, huwag mo akong sisihin, sa pagiging ika-15. Sabi, tumayo si Chu Tianming, nagmamadaling pumunta sa harapan ni Aaron, iniunat ang kanyang kamay para pigilan siya. Si catch up with Chu Tian, Han Sanyaleng, something. Pumunta tayo sa lupain ng kayamanan. Hindi ba malinaw ang sinabi ko? Sumimangot si Aaron. Paano kung sabihin ko ito? Natapos si Chu Tian, kumuha ng drawing mula sa kanyang kamay, at ikanalog ito sa harap ng Aaron. Matapos kunin ang ilang dilaw na guhit, nalaman ng Aaron na ito ay isang mapa ng daan, at ang huling treasure point ay malapit sa tuktok ng bundok ng Kishan. Gayunpaman, hindi niya alam kung ano ito. Inagaw ni Chu Tian ang mapa pabalik. Ano ito? Aaron, kakaibang paraan. 3 taon na ang nakalilipas, nang umalis ako sa Nayon, natagpuan ako ng pinuno ng Nayon at ibinigay sa akin ang guhit na ito upang panatilihin. Well, interesado ka ba? Chu Tian Road. Nang marinig ito, halatang nagulat si Aaron, ito ba ang treasure map na ibinigay ni Xu Fo kay Chu Tian? Ang aking pinsan ay orihinal na pinangalanan na Lu Meijiao sa pamamagitan ng apelyido ng kanyang tiyahin, ngunit sinabi ng pinuno ng Nayon na siya ay tatawaging centaur mula sa araw na iyon. Sumimangot si Aaron. Bagamat hindi ito nasabi ng malinaw ni Chu Tian,
malinaw na ipinaliwanag ng kanyang kahulugan na ang larawang ito ay maaaring may magandang kaugnayan sa amnesia ni Xiao Tao. Ang pangalan ni Xiao Tao sa mundo ng lahat ng direksyon ay Centaur nga, at ang dati niyang pangalan ay Lumejiao nga. Sa makatuwid, kung ito man ang time node, o ang lahat ng pagiging tunay, at siya ay ang inapo ni Pango, Aaron ay kailangang maniwala sa sinabi ni Chu Tian. Bakit hindi mo sinabi kanina? Aaron nakasimangot na paraan. Haha, pag-aari ng mga Pango yan. Bakit kita sasabihin sa isang outsider? Kapag masaya ako, sasabihin ko lang, kayo ba ang bahala? Ngumisi si Chu Tian. Sabi ni Aaron, ikaw. Well, ibig mong sabihin kapag nahanap na natin ang lugar na ito, maa-unlock natin ang memorya ni Xiao Tao, di ba? Panipi. Aaron, hindi ko sinabi iyon, ngunit hindi mo isinasantabi ang posibilidad. Nakita ni Chu Tian na ang Aaron ay nahok, at siya ay agad na nagmamalaki. Ano ang gusto mo? Sasabihin sa iyo ang totoo, ang lugar sa larawang ito ay talagang malapit sa tuktok ng bundok ng Kishan. Gusto mo bang pumunta? Kung makakalag natin ang alaala ni Xiao Tao, ito ang magiging pinakamalaking kagalakan para sa Aaron. Kapag naiintindihan ng Aaron kung paano gamitin ang sinaunang palakol, at makipagtulungan sa ganap na pagtatanggol ng walang kamatayang Zuan armor, Aaron hindi niya masasabing nangingibabaw siya sa lahat ng panig, ngunit kahit papaano ay makaka-attract siya sa paligsahan na ito. Mayroon siyang sapat na kakayahan upang protektahan si Ivory at mamuhay ng tahimik kasama niya. Matigas na tumanggaw si Han na kangiting sabi ni Chu Tian. Bueno, pakinggan mo ang utos ko saglit. Tumanggaw si Chu Tian. Panipi. Ang Aaron ay maaari lamang sumunod kay Chu Tian kasama ang kanyang mga miyembro ng pamilya at mabagal na maglakad patungo sa tuktok ng bundok ng Kishan. Ang tinatawag na treasure team ay hindi nagtagal ay bumuo ng isang grupo kasama ang mga taong iyon ang pinuno ng treasure team. Ang Dawas na pari, na may totoong pangalan, ay mukhang isang patay na kaibigang tao ngunit hindi isang mahirap. Itinulak niya si Chu Tian sa guillotine ng kapitan at naging bise-kapitan mismo. Gaya nga ng kasabihan, totoo na ang pagbaril sa ulo ng isang ibon gamit ang baril ay hindi lamang para makaiwas sa mga panganib, kundi para kumuha ng posisyon ng kapangyarihan. Umaasa dito, mukha siyang Diyos, ipinagmamalaki ang kanyang katapangan sa mga taong iyon. Nakakuha siya ng malaking bilang ng mga taong nagkakagusto sa kanya. Pinayuhan din ni Han Sanchen si Chu Tian, ngunit si Chu Tian ay ganap na nadala sa kanyang pagnanais. Hindi lamang siya nagpatuloy sa pagiging kapitan, ngunit nagpakita rin siya sa harap ni Han Sanchen. Pero saan nalaman ni Chu Tian na ang dahilan kung bakit siya na-promote bilang kapitan ay Aaron? Marami sa mga bisita sa tavern at inn ang nandito ngayon. Kinikilala nilang lahat ang lakas ng Aaron. Naturally, pagkatapos ng Aaron ay handang sumali sa kanila, pinupuri nila si Aaron bilang pinuno ng koponan. Kapag hindi payag ang Aaron, natural na si Truman ang pinakamahusay na pagpipilian. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng loob ni Truman na parang walang laman na pag-atake ay nagulat sa maraming tao. Ang pinakamahalaga ay magkasama sila ni Aaron. Kung mapagtagumpayan nila siya, mananalo sila sa Aaron. Sa paglalakad ng 2 araw at 1 gabi, malapit na itong makalapit sa pulang haligi. Kinagabihan, naninyebe na ang langit at sobrang lamig. Kahit na ang mga tao sa 8 mundo ay may ilang mga nagawa, hindi nila napigilan ang mas malakas na yelo at nyebe. Noong gabing iyon, isang grupo ng 100 katao ang nakahanap ng depresyon upang kanlungan ang hangin, magtayo ng kampo at magpahinga, at nagpasyang magsimulang muli sa susunod na araw. Magkasama, mayroong 3 iba pang mga koponan sa paligid dito. Sa nakalipas na 2 araw, palapit na tayo ng palapit sa tuktok ng bundok ng Kishan, at marami tayong makikilalang mga tinatawag na matuwid. Katulad ng treasure team dito, karamihan sa kanila ay nagkataon lamang sa kalsada, at pagkatapos ay bumuo ng pansamantalang alyansa para magmarcha patungo sa pulang ilaw. Matapos magkita ang isang grupo ng mga tao, umiinom sila at nag-e-enjoy sa isa't isa. Si Aaron ay nakaupong mag-isa sa tent sa oras na ito, nakatingala ay isang subo ng muggy wine, at ang kanyang mukha ay nag-aalala. Kung ikukumpara sa mataong labas, pagkanta at pagsasayaw, ang Aaron dito ay puno ng kalungkutan. Habang papalapit siya sa pulang ilaw, mas hindi mapakali ang Aaron. Ang pakiramdam na ito ay naging kakaiba sa kanya,
ngunit hindi niya masabi kung ano ang kakaiba. Habang nasa daan, pinagtutuunan niya ng pansin ang haligi ng liwanag, ngunit ang totoo, ang haligi ng liwanag ay mukhang napaka-normal, walang masamang espiritu, para itong kakaibang kayamanan na dumarating. Gayunpaman, iniisip pa rin ni Aaron na kakaiba siya. Matapos humigop ng alak, inalis ang kurtina ng tent at bahagyang nagulat si Aaron nang makita ang bisita. 100 milya ang layo mula sa kampo, sa isang kuweba, may isang kislap ng puting liwanag. Mabilis na tumayo ang matanda na abala sa blood pool. Nakita ko na ang prinsesa. Bumangon ka na. Maayos ba ang lahat? Bumagsak ang puting liwanag, at dahan-daang bumagsak si Luruxen, parang isang diwata. Daan-daang milya ang layo, may mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo, at ang mga matandang alipin ay matagal nang nakikiusyoso sa mga multo. Ang mga taong ito ay magiging mga pagong sa isang banga bukas. Well done. Hayaan ang mga ignorante at sakam na mga taong ito na maging materyales para sa paghahagis ng Chi-Dream. Bahagyang ngumiti si Luruxen, ngiti ng pag-ibig, ngunit ang pares na iyon ng maganda at kaakit-akit na mga mata, puno ng lamig. Oo, prinsesa. Isang malamig na ngiti ang sinamahan siya ng matanda. Sa loob ng tent, Aaron maliit na isang pagsimangot, umaasa palaging tao, hindi mula sa kakaiba. Ito ay isang sorpresa sa Aaron, Daoist na pari. Kuya, tuwang-tuwa ang lahat sa labas. Bakit dito ka umiinom mag-isa? Sobrang nakakatawa. Mukhang marami na akong nainom at pasuray-suray ako sa dinadaanan ko. Pagdating niya sa harap ng Aaron, kinuha niya ang baso ng alak ni Aaron at ininom ito. Pagkatapos ay tumingin siya kay Aaron na may ngiti sa lasing. Gusto kong tumahimik. Nakangiting sabi ni Aaron. Umiling ang tunay na float, hindi, no. Aaron ang ginawa niyang pipi, ano sa tingin mo? Ikaw ang tunay na float ay nakaturo sa harap ng ilong ni Aaron gamit ang kanyang kamay, pagkatapos ay tumawa siya, humiga at sabi, natatakot ka, nag-aalala ka, tama ba ako? Sabi niya, sumimangot agad si Aaron at sinabing, Master, what do you mean? Haha, binata, hindi ka tapat. Hindi ka maaaring magtago sa iba, ngunit hindi ka makakapagtago sa paring tawista. Matagal na kitang pinapansin. Habang papalapit ka sa pulang haligi, mas lalo kang hindi mapakali at natatakot. Nang matapos siya, kinuha niya ang Aaron's wine at muling samubo. Hindi ito itinanggi ng Aaron. Laking gulat niya lang. Ang matandang Daoist ay tila may mga Diyos, ngunit hindi niya inaasahan na magmasid ng mga tao ng detalyado. Natatakot ako na ito ay normal. Ibinaba ng totoong float ang kanyang ulo at nagbuhos ng alak para sa kanyang sarili na nakangiti. Aaron nagulat ang ilang nakatingin sa kanya, ano ang ibig sabihin nito? Parang laging may sasabihin siya, Master, tapat tayo. Panipi, haha, sa pagitan mo at sa akin, ano pa ang sasabihin? Kinuha niya ang baso ng alak, tinikman ito, at pagkatapos ay huminga ng isang tambol ng alak, kung ano ang iyong ikinababahala, kung ano ang iyong kinakatakutan, kung ano ang iyong sa tingin ay mali, ito ay tama. Master, ang ibig mo bang sabihin ay may mali sa sinag ng liwanag na iyon? Aaron, hindi lang problema, malaking problema. True smile way. Heaven ay tuyo, lupa ay kun. Ito ay dapat na parehong liwanag ng araw at buwan, ngunit sa sandaling ito ay lumiko, ito ay dapat na ang dagwang dagat at ang madugong hangin. Ang haligi ng liwanag na ito ay ang reverse face. Huwag banggitin ang kakaibang kayamanan. Maraming masasamang espiritu at masasamang paraan. Pagkatapos niyang inumin ang natitirang alak, nakangiti niyang sinabi, ito ay malamang na isang bundok ng mga bangkay at isang tumpok ng mga buto. Nang marinig ang katotohanan, si Aaron ay natigilan. Tama ba ang intuition niya? Ngunit may isang bagay na hindi naiintindihan ni Aaron. Dahil alam mong may mali sa haligi ng liwanag na ito, bakit mo iminumungkahi na bumuo tayo ng isang pangkat na magkasama? Hindi mo ba tinutulak ang lahat sa kamatayan? Aaron, kakaibang paraan. Tama ka. Iminumungkahi ko na bumuo tayo ng mga koponan at alagaan ang bawat isa. Kung pupunta tayo dito o hindi, hindi ko sinabi. Tsaka, pwede ba akong magdesisyon kung pupunta sila o hindi? True smile way. Tumango si Aaron. Totoo rin ito, talagang hindi nanawagan sa lahat na pumunta dito, hayaan mo na lang na magsama ang lahat. Pero kahit na,
Kung alam mo, may problema dito, bakit hindi mo itigil? Bata, bakit hindi mo itigil ito? Ang Aaron ay pipi at hindi epektibo kapag tinanong niya ito pabalik. Oo, ang mga tao ay nasa sabik. Lahat ay handa na huminto, para sa kapakanan ng kanilang mga sanggol, sila ay kukubkuban lamang at walang pasasalamat. Paano natin sila mababago ng mag-isa? Choose my way. Tumango si Han Sanchen at nagpatuloy sa pagtatanong, ang huling tanong, kahit na hindi mahikayat ng elder ang mga tao na umalis, ngunit alam mong may problema. Bakit hindi ka umalis kaagad at pumasok para sumali? Sa pagsasalita tungkol dito, ang totoong float ay biglang ngumiti, tumingin sa Aaron, malamig na boses, ito ang dahilan kung bakit hinahanap kita ngayong gabi. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.